Yo, what's up mga Venatic? Sana masarap ulam nyo. Panibagong araw, panibagong vlog na naman. And yan, si Miko. Yan. Lagyan natin ilaw para astig. O, diba? Pangit ng switch na to. Hinihilot. So, ayun, medyo naririnig ko yung makina ni Miko. Parang may ginigiling sa loob. Pero it's totally normal when it comes to CR152. Hindi na bagong issue yan. Malambot ang head components ng CR152. Ano nga ba yung mga pwedeng dahilan yan? Una sa lahat, eto, tensioner. Pero dahil nakapagpalit na ako ng tensioner, given the fact, hindi na ito yung dahilan nun. Pangalawang pwedeng dahilan ay nandito na sa taas na banda. Ano yung mga dahilan na pwedeng nandyan? Rocker arm, valve clearance. Valve clearance, madali lang ayusin yan. Pa-tune up ka lang. Pwede mo ipapantay ng 5.5 kasi based sa manual ng Keyway CR152, 5 plus minus 2. So, pwede siyang 5 plus, hindi, 7 pala, 7 minus 2, 5, tapos 7, ganun. Basta ang recommend ko na lang sa inyo para hindi technical masyado, sa intake valve ipa 0.05 mm nyo. Dito sa exhaust, eto pala intake valve, no, dito sa exhaust valve ipa 0.06 or 0.07 nyo para ma-minimize nyo yung ingay. And yeah, medyo maingay na nga siya. Pwede rin na rocker arm ang problema. Pwede rin yung camshaft bushing doon, umaalog, ganun. Pero wala namang tawag dito, malaking effect sa performance. Sadyang nakakairita lang yung ingay. Ganun lang. Tapos itong side stand ko, kasi pinahaba ko, so may sequence siya. Kailangan nauuna lagi yung center stand bago yung side stand. Anyway, tara, punta tayong Brusam, tambay tayo. Boring dito sa bahay, guys. So, on ko lang to. Clap, sync, visors down. Oh, hindi na maangat. Ayan, ganun lang mag-sync nyan, guys, sa editing para yung sound waves isi-sync mo. Yung sound waves nung palakpak mo na narinig ng GoPro ko, tapos narinig na itong Insta360 ay ididikit natin, ipapantay natin sa editing software. So ayan guys, bukod dun sa na-discuss ko kanina tungkol sa makina, gusto ko rin i-discuss sa inyo yung pros and cons na itong switch na to. O diba? Kita nyo na agad yung cons kanina pa lang. So unahan ko na kayo, di ko i-recommend tong switch na to para bilhin nyo. And tapusin nyo yung video na to para malaman nyo kung bakit. Ang tawag sa switch na to ay tie switch V3. Illuminating switch to. So meron namang pros ang switch na to. Hindi naman totally negative lahat ng karakteristik ng switch na to. Para sa akin, itong switch na to napakaganda in terms of aesthetics. Ang ganda niya tingnan, di ba? Napaka-catchy. Daming nagtatanong sa inyo kung anong switch to, ganto ganyan, kanina nagpa-install. Pero ayun nga, may mga cons ako after using this for 3 months yata or 2 months. Hindi ko siya nagugustuhan dahil sa material and yung mga pagmamalfunction niya. Pero sa pros natin, maganda, may ilaw. Pangalawa, functionality niya ay marami siyang switches. Meron kang switch ng high and low, meron kang switch ng passing light, meron kang switch ng signal light dito sa kaliwa, meron kang switch ng busina dito sa kaliwa, and dito sa kanan ang medyo plus points kasi meron kang switch dito na on and off, tapos meron ka ding on and off, another on and off, dalawang on and off. So ang ginawa ko dyan is pag pinindot ko to, mini driving light na low. Pag pinindot ko naman to pataas, mini driving light na high. So, patayin natin. Tapos ito, yung typical na switch ng headlight mo. And then, starter. So, ayun. Yun yung mga pros para sa akin. Tsaka yung presyo niya, mura siya. Pero, magko-contradict yun sa quality. Pag-usapan naman natin yung cons. So, hindi ko siya isasuggest sa inyo kasi poor material.
naglulus yung mga hinang, yung contact points naglulus. Halimbawa, eto. Kita nyo yung low na, yung ilaw ko, naka-low yan, 'di ba? Tingnan mo, pipindutin ko lang to ng isa, nawawala. So, hihilutin mo pa para bumalik siya sa pag-ilaw niya, which is hassle for me. And isa pang pinaka-hassle sa akin is yung signal light. Yung signal light niya, functional naman. Pag niliko ko sa kanan, in-search ko sa kanan, iilaw siya. Kaso, nasanay kasi ako dun sa stock wherein pag pinindot mo yung gitna, babalik na kagad siya sa off. Eto kasi, ibabalik mo talaga siya manually sa gitna. So, madalas nalilimutan ko, kaya ako nagpa-passive signal light na hindi maganda. Hindi siya okay kasi baka akala nung nasa likod mo, kakanan ka or kakaliwa ka, yun pala tapos mo nang gawin yung pagliko. So, misleading sa kalsada, baka mag-cause pa ng aksidente. So, kung ako sa inyo guys, kung makahanap kayo ng magandang klase na ito, sobrang okay. Kung may mga original na ganito, wala kasi akong idea. Pero kung bibili lang din kayo ng 300 pesos up to 500 pesos na ganitong mini driving light switch, illuminating switch, wag na lang, no? Kasi bukod sa mahirap siyang i-install, magbabayad ka ng malaki sa installer, may possibility pang magkamali, mag-short kung hindi magaling. Yun nga yung mga nabanggit kong hassle, lalo na pag umuulan, nagkakaroon ng ground. Uy, congrats sa mga gumraduate ngayon ha, elementary, high school, congratulations, aral kayong mabuti, tapos pabuntis kayong hindi, joke lang. Balik tayo dito, pati ba naman yung pinapakailaman ko. Ayun, wag na lang kayong bumili ng ganito. Stay stock kung ano, or hanap kayo ng ibang switch na original. I highly suggest mga Japan made.